Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Pag-usapan natin tayo po'y magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No, meron pong bata dyan sa likuran, nagtatago. Wala po kami sa aming tahanan, kami po'y naggagala, dalawa ni Adam James. Okay, so ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong may natutuwa po. Meron pong matutuwa dito sa panukala sa isang suhisyon ng inyong boy 10K na senator na napakalaking hipokrito na isa ring aso ng mga Duterte na si Alan Peter Cayetano. Kung matatandaan ninyo, ang sinabi niya, mag-reset na lang daw tayo ng gobyerno. Magbitaw daw po lahat mula presidente, vice presidente, senator, congressman o pati yung mga pati mga LGUs, ipag-resign mo mga kurat din yan Lugi naman kung nasa national lang, dapat pati LGUs, mayor, governors, ganon, councilor, reset lahat. Okay, pati sama mo na government employees, yung mga career service, reset tayo. May matutuwa po talagang parang gusto na nilang mangyari yan, yung sinasabi ni Boy 10K. Ang sabi nga nung isa, ito po, kakampi po ito ng kakampings. Kilalang kilala nyo ito. The great, the great kakampings ito mga kababayan. Ang tawag niya nga dyan sa sinabi ni Boy 10K ay the great reset. Magre-reset daw sabi niya. At the same time, sariling kakampi rin ni Boy 10K sa Duterte, mga Duterte minions din sinabi na yung binanggit ni Boy 10K na reset ay isang malaking imposibleng pangarap. Kaya nga sa isang LS natin, sinabi ko, ambisyosong senador. Pero sinabi naman ng kakampi niya ngayon, napaka-imposible. Kumbaga, impossible dream. Yun po, Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So ito na mga kababayan, ito yung naudlot, alam ko nabitin lahat kayo kanina o doon sa ating isang LS kasi ako po'y nagmamadali. Baka ako ay malate sa aking appointment kaya sabi ko iba-vlog ko na. Ito na po, pasensya na, magalit na kayo kung magalit, kung matagal. Ika nga nila masarap bitinin. Ito na po. Yung isang the greatest kakamping na sabi niya, okay, go ahead, let's make a reset. It will be called the Great Reset. Walang iba, tingnan ninyo, galing po yan sa kanyang social media account. Si Florin Hilbay, di ba? Kakampings yan, aliado ni Lenny yan, dati po yan na Solicitor General, panahon po ni Panot. Talagang kakampings yan. Dilaw na dilaw yan mga kababayan. Natutuwa po siya. Sabi niya, go ahead. Let's do the Great Reset. Kino-quote niya pa yung sinabi ni Alan Cayetano na mula presidente, vice presidente, senador at congressman, they are barred, the incumbents are barred from election ng 1 year. However, sabi niya, pag may ganyang reset, dapat may mag-lead. Di ba mga kababayan, sabay pasok ng ganun, Wala nang snap election. Walang snap election. Hindi niya binanggit Hindi niya po binanggit kung payag siya sa snap election. Ang binambanggit niya lang, sige, mag-reset tayo. Pero, walang eleksyon. Ang gagawin natin, meron isang tao na maglilid. Nawala yung aking computer. Nantokwa itong MacBook Air ko na to. Sarap ibalibag mga kababayan. Nag-restart. Biruin ninyo. Sabi niya, let Lenny lead. Wow! Si Mama Lenlen na lang daw po ang mag-lead. Talaga naman ibinebenta si Mama Lenlen. Hoy, Hilbay! Nananahimik naman po si Mama Lenlen ninyo. Pwede ba? Wag nyo nang idamay ang Mama Lenlen ninyo naman. Ano ba naman yan?
Ang sabi nga ni ang suggestion nga no? Hypothetically, ang gusto po ni Boy 10K ay mag-snap election. Ang gusto naman ni Hilbay, sige, mag-great reset tayo. Pero sa akin lang opinion Hilbay, ayaw mo ng snap election, ang gusto mo si Lenny na lang ang uupo. Anak naman ng siopaw, mga kababayan. Si Lenny na lang daw ang uupo. Di ba yan, Agree, sabi niya, except let Lenny lead and assume the position of national steward. Maging steward na lang daw ng bansa si Lenlen. O ano mangyari doon? Kumbaga siya ang magiging temporary president. Wow naman! Maipasok lang talaga si Mama Lenlen naman, Hilbay. Wala namang ganun, Hilbay. Tapos daw pangalawa, national steward na nga lang daw siya, and then allow her to set up a constitutional commission to revise the 1987 Constitution. Ay, talaga naman, And then have a plebiscite plus election with all previous incumbents barred, pinagbabawal for one election cycle. Wow! Natawa naman ako na ang galing ng suggestion ni Florin Hilbay, the former Solicitor General, Okay ka rin, Hilbay, para lang maipasok mo si Mama Lenlen, Ay malay mo, ayaw na rin bumitaw ni Mama Lenlen as national steward. Ano gagawin natin? Di forever na siya dyan, kung ayaw i-revise ang Constitution, gawin niya revolutionary government. Di ba? Ako ako rin nag-aspiration din, nag-impossible dream. Pero nabigla po ako, mga kababayan, nung nakita ko to, sabi ko, ayos to si Hilbay, ang ganda na suggestion mo, Pero papayag ba tayo doon? Hindi pwede, Hilbay naman, hindi naman pwede. Sabi nga nung mga kakampi mo, ng mga dilawan or kakampings, constitutional violation, no? Hindi pwede. Lalong-lalo na yung pagre-resignin lahat, hindi pwede, mga kababayan, Tapos hindi mo sila i-allow tumakbo sa election, hindi, because it's their right and freedom, to serve and to vote. Natawa lang ako, mga kababayan. Kayo ba? Tanong ko kayo, mag-a-agree ba kayo sa sinabi ni Florin Hilbay? Sige nga. Anong masasabi nyo? Let Lenny lead. Ito na lang, Hilbay. Sige. Payag ako, Hilbay. Let Lenny lead. When? June o July 1st. O di kaya, bago mag-eleksyon, Florin Hilbay, magprotesta kayo, sabihin nyo, let Lenny lead. Wala nang eleksyon, let Lenny lead. Tama na ang korupsyon, mag-resign lahat. Hindi na kailangan mag-resign ng Pangulo. Patapusin nyo na lang. 1-2 buwan na lang naman yan tapos comes June 30, lalabas na ang Pangulo. Sige, pwede na maging steward si Lenlen. Tapos na ang Pangulo namin Kayo naman. Pwede ba? Maganda bang deal yon, Florin Hilbay? Sige, protesta lang kayo, Simulan nyo ang protesta nyo ng Abril 2028. Let Lenny lead. Let Lenny lead. Wala nang eleksyon. Ganon. Nakaka-siopaw naman, Florin Hilbay, Akala ko wala na to si Hilbay, Akala ko nananahimik, biglang nag-appear, Ayos ka, Hilbay, Wag naman nananahimik na si Mama Lenlen, Wag nyo nang gamitin si Mama Lenlen naman. Kayo naman, mamaya kung ano na naman masabi kay Mama Lenlen, sasabihin, ay, power hungry rin pala to, Ay, may ambisyon din, Oy, di ba pinapahamak nyo pa si Mama Lenlen, Ang ganda ng ginagawa sa Naga, Papaul na rin niya ang Naga. Pakita niya kaya niyang mag-lead doon, Di pwede na rin. Tapusin nyo muna si Mama Lenlen ninyo. Nakakaasar ka, Hilbay, Huwag kang ganyan, pasok naman tayo dito, mga kababayan, sa kakampi ni Cayetano na nagsabi, yang sinasabi mong snap election, impossible dream yan, Cayetano. Sobra kang mangarap Sobra ka akong mangarap, Cayetano. Sobra kang maambisyon, O sino po yung nagsabi niyan, mga kababayan? Yan po sa Abante TNT. Panelo, tinawag na impossible dream, hirit ni Cayetano na snap election.
Sarili niyang kakampi, si Mr. Butiki. Pero, may punto rin naman, si Mr. Butiki, mga kababayan, bakit? Bakit daw napaka-imposible? Oh, ha? Ito po, tinawag ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na impossible dream ang mungkahi ni Cayetano na magkaroon ng snap election kung saan lahat ng halal na opisyal ay magbibitiw at hindi lalahok sa isang election cycle. Ayon kay Panelo, hindi kailanman mangyayari ang mungkahi na ito dahil drumroll, dananananananan. Aniya, maliban sa mismong nagpanukala at ilang matitinong opisyal, karamihan ay hindi voluntaryong magbibitaw sa pwesto. Correct! Inexempted mo pa si Cayetano, hoy, hindi rin magbibitaw yan. Di sana, kung totoong magbibitaw si Cayetano, sabi niya, I'm giving you, okay, let me give you until matapos ang ating budget deliberation. Oh, after recess, mag-recess tayo after budget deliberation. Pagbalik natin, all, whether national or LGU, magbitaw tayo, snap election. Kaya ba ni Cayetano? Ano ang suggestion ng kapatid niya sa kasi Attorney Claire? Kung sinabi man ni Attorney Claire, mauna ka, do it now, lead by example. Hindi po, ha? Hindi yan magbibitaw sa pwesto kasi, ha? Sila po ay tulad ng linta, sabi ni Panelo. They are like a leech. They will cling to their source of power, influence, and wealth. No, hindi po. Daig pa nila ang linta. Yan na po yung mga naka-rugby. Ha? Yung, alam niyo yung rugby? Yung talagang kailangan buhusan nyo ng gas o whatever para matanggal yung pagkakadikit. Lintang-lintang naka-rugby na. O di ba? Ano bang hayop yung ang mahirap tanggalin sa katawan? Ha? Pag ikaw ay napadikit sa iyo. Daig pa yung linta, ha, mga kababayan. Kaya kung totoo ito, ha? Kung gusto nila na malinis ang ang gobyerno natin, hindi administrasyon, ang gobyerno natin. Simulan mo, Cayetano. Lead by example. Tama. Kasi sabi ng kapatid mo, ang Senado ay hindi kailangan ng Cayetano. Uusad ang gobyerno na walang Cayetano. Uusag siguro ang Taguig ng walang Cayetano. O di ba kayo? Lintang-linta kayo diyan sa Taguig. Ayaw nyong bitawan ng Taguig. Bakit? Yan ang source ng inyong power and wealth and influence sa pamamagitan ng mga tanga at bobong mga Pilipino. Napaulit-ulit lang kayong niluluklok. Hindi lang po Cayetano, mga kababayan. Lahat po ng political dynasty. Walang hiya. Hindi po mangyayari yan. Unang-una, unconstitutional. You are what? Violating the rights and the freedom of every Filipino. Ang gawin nyo dyan, purge. Hindi reset. Purge. Dito ba? Oh, kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.